Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion. Nandito na po tayo ngayon sa Hukom chapter 5. Purihin po yung Panginoon sa pagpapala na ngayong araw nakabalik tayo sa ating mga tahanan. At ang akin pong i-share dito po sa chapter 5 verse 1 to 5 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, ang awit ni Deborah at Barak. Ang araw na yon, ang awit na ito ay inaawit ni Deborah at Barak na anak ni Abinoam. Purihin si Yahweh, ang Israelita ay buong giting na lumaban. Nagkusang loob ang taong bayan, mga pinuno at mga hari, inyong dinggin ako aawit kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Nang sa bundok ng Seir, Yahweh, ikaw ay lumisan, at nang ang lupain ng Edom ay iyong iniwan. Niyanig ang lupa at bumuhos ang ulan, tubig ng mga ulap sa kalangitan. Nayanig ang mga bundok sa harapan ni Yahweh na nasa Sion. Sa harapan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po yung mag-share sa ating daily devotion dito po sa Judges chapter 5 verse 6 to 10. Sa mga kaarawan ni Samgar na anak ni Anat at sa mga kaarawan ni Jael, ang mga paglalakbay ay naglikat at ang mga naglalakbay ay bumagta sa mga lihis na landas. Ang mga pinuno ay naglikat sa Israel. Sila'y naglikat hanggang sa akong si Deborah ay bumangon na ako'y bumangon na isang ina sa Israel. Sila'y nagsipili ng mga bagong Diyos. Nang magkagayoy, nagkaroon ng digma sa mga pinuntang bayan. May nakita kayang kalasag o sibat sa 40,000 sa Israel. Ang aking puso ay nasa mga gobernador sa Israel na nagsihandog na kusa sa bayan. Purihin ninyo ang Panginoon. Saysayin ninyong mga nakasakay sa mapuputing asno, ninyong nakaupo sa maiinam na latag, at ninyong nangagsisilakat sa daan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 5 verse 11 to 14. Sabay sa himik ng mga pastol sa tabing balong kung saan sinasaysay ang tagumpay ni Yahweh. Mga tagumpay ng Israel sa kanyang mga nayon, sa pintuan ng lungsod pumasok sila roon. Gumising ka, Deborah, at ikaw ay tumayo. Gumising ka't bumangon, umawit ng isang himik. Barak, anak ni Abinoam. Kumilos ka't dalhin mong biyag ang mga kalaban. Kumilos na ang mga dakila ng bayan, alang-alang kay Yahweh. Malakas man ay lalaban. Sumalakay sa libis ang hukbo ni Ephraim. Kasunod sa paglusob ang lipi ni Benjamin, mga pinuno ng Makir sa digma ay dumating. Gayon din ang mga pinuno na sa Sibulon ng galing. Amen. Mga Hukom chapter 5 verse 15 to 18. At ang mga prinsipe sa Isakar ay kasama ni Deborah, na kung paano si Isakar ay gayon si Barak. Sa libis nagsisubasob sa kaniyang panan. Sa tabi ng mga agusan ng tubig na Ruben ay nagkaroon ng mga dakilang pasya ng puso. Bakit ka nakaupo sa gitna ng mga kulungan ng tupa, upang makinig ba ng mga tawag sa mga kawan? Sa agusan ng tubig ng Ruben nagkaroon ng mga dakilang pasya ng puso. Ang Galaad ay tumahan sa dako roon ng Jordan at ang Dan. Bakit siya'y natira sa mga sasakyan sa tubig? Ang Aser ay nanatili sa mga baybaying dagat at nanahan sa kaniyang mga daog. Ang Sabulon ay isang bayan na sinapanganib ang kanilang buhay sa
mamatay, at ng Neptali ay sa matataas na dako ng bukirin. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Judges chapter 5 verses 19 to 22. Ito po ang nakasulat. Ang mga hari ay nagsiparito at nagsilaban ng magkagayoy. Nagsilaban ang mga hari ng Kanaan sa Taanak na sa tabi ng tubig sa Megido. Sila hindi nagdala ng mga pakinabang na salapi. Ang mga bituin ay nakipaglaban mula sa langit. Sa kanilang paglakad, sila ay nakipaglaban kay Sisara. Tinangay sila ng ilog Sison, ng matandang ilog na yaon. Ng ilog Sison, o kaluluwa ko, lumakad kang may lakas. Nang magkagayoy, nagsiyabag ang mga kuko ng mga kabayo dahil sa mga pagdamba ng kanilang mga malakas. Sumpain ninyo si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon. Sumpain ninyo ng kapait-paitan ang matagaroon sa kanya, sapagkat sila'y hindi na paroon na tumulong sa Panginoon laban sa mga makapangyarihan. Yun lang po, purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 5 verse 23 to 26. Pagkatapos, sinabi ng anghel ng Panginoon, sumpain ang Meros, sumpain kayong mga naninirahan dito dahil hindi kayo tumulong ng makipaglaban ang Panginoon sa mga makapangyarihang tao. Higit na mapalad si Jael na asawa ni Heber na Keneo kaysa sa lahat ng babae na nakatira sa mga tulda. Nang humingi ng tubig si Sisera, gatas ng kanyang ibinigay na nakalagay sa mamahaling sisidlan. Pagkatapos kumuha siya ng martilyo at tulos ng tulda at pinukpok sa sentido ni Sisera. Yun lang po ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. Ang aking pambabasahin ay matatagpuan sa Hukom or Judges chapter 5 verses 27 to 31. Sinasabi, sa paanan ni Jael, si Sisera ay nahandusay sa kanyang paanan, bumagsak at namatay. Itong ina ni Sisera ay naroon sa bintana na iniinip, hindi mapakali, nagtatanong na may luha. Bakit kaya hanggang ngayon ang anak ko'y wala pa? Kabayo at karwahe niya'y masyadong naantala. Mga babaeng tagapayo ay tumugon sa kanya at sa kanyang tanong, ito rin ang sagot niya. Nagtatagal marahil siya sa paghanap ng samsam nila para sa isang kawali, isang babae o dalawa. Mamahaling kasuotan para sa kanyang ina at magarang damit naman para sa kanya. Ganyan nawa malipol ang iyong mga kalaban o Yahweh, maging tulad naman ng sumisikat na araw ang iyong mga kaibigan at nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon. Purihin ang Diyos sa pagkapasa ng kanyang mga salita. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. God bless everyone.